Good morning, everyone. Our topic for today is all about learners with hearing impairment. So, malalaman natin sa video ito kung ano nga ba ang hearing impairment, kung ano yung mga signs and symptoms nito, kung ano yung mga nagkukos, kung ano yung characteristics and diagnosis ng mga learners with hearing impairment, as well as yung magiging support and strategies na pwedeng gawin, and yung mga common na assistive devices and interventions na pwede rin gawin para sa mga learners with hearing impairment. So, ayan. Here's the definition of our topic, which is the hearing impairment. Hearing impairment, also known as hearing loss. It is a partial or total inability to hear, affecting one or both of our ears, and it can range from mild to profound and impact an individual's ability to communicate and engage with others. So, coming from the word itself, hearing loss, na ang ibig sabihin is wala kang ability or kakayahan na makarinig. So, lahat ng taong mayroong case nito is mostly nahirapan silang makipag-communicate at makipag-usap sa mga tao na nasa paligid nila. Sila rin yung mga tao na kailangan ng support at help galing sa mga experts para matulungan silang ipafeel sa kanila na may karapatan pa rin silang matuto at mabuhay. So, yung pangalawa naman is yung signs and symptoms. So, may 5 identified common signs and symptoms ng mga learners with hearing impairment. Una na dyan is yung difficulty following verbal instructions. So, ito yung nahihirapan yung mga estudyante or yung mga bata na sundin o i-follow yung mga instructions na sinasabi ng mga teachers na hindi naman nakasulat or hindi naman nila naiintindihan kasi nga sinasabi, hindi naman sinusulat. So, ayun. Number 2 naman is poor speech or language development. Ito naman yung hindi rin lang nila naiintindihan yung sinasabi or yun nga, yung sinasabi ng teachers nila kasi nga hindi naman siya nakasulat kasi nga sinasabi lang nila. Yon. Pangatlo naman is yung they doesn't react to loud noises. So, kahit sigawan mo sila, kahit na tutukan mo sila ng ng mic, magsalita ka sa tenga nila ng naka-mic or megaphone, hindi nila maririnig. Hindi sila magre-react sa noise na yon. Kasi nga hindi sila nakakarinig. Edi kahit na anong gawin mo, kahit sigawan mo sila, kahit na gumamit ka pa ng megaphone para kausapin sila, kahit itutok mo pa yun sa tenga nila, hindi sila magre-react kasi nga wala silang naririnig. So, ayan. Number 4 naman is trouble hearing in noisy places. So, ito naman, siguro yung mga may mild hearing impairment lang to. Yung hindi sila makarinig, hindi sila masyadong makarinig kasi nga maingay yung environment nila, maingay yung nakapalibot sa kanila, hindi sila makarinig sa sobrang ingay. So, ayun. And last is yung ringing or buzzing in the ears. Ito naman is yung medyo nararanasan din natin to minsan eh. Yung parang may sa tenga natin, parang may siren, yung ganon. So, yun din daw yung common signs and symptoms sa mga learners with hearing impairment. Hindi naman ibig sabihin na kapag nangyari sa'yo to is may hearing impairment ka na. So, parang yun lang yung yung common na signs sa mga learners with hearing impairment. Yung may pag-buzz na uncommon sa tenga nila, parang ganon. Causes of hearing impairment. Hearing impairment can stem from various factors including aging, exposure to loud noise, damage to inner ear,
ear infections and injuries can also contribute to hearing loss. Aging. As people age, the delicate structures within the ear, like hair cells in the cochlea, can deteriorate, leading to age-related hearing loss, also known as presbycusis. Number 2 is loud noise exposure. Prolonged or repeated exposure to loud sounds, such as those found in construction sites or concerts, can damage the inner ear and cause noise-induced hearing loss. Even a single, very loud noise like a gunshot can cause immediate damage. The number 3 is genetic factors. Some individuals are born with hearing loss due to genetic mutations or disorders that affect the development or function of the hearing system. And fourth is trauma and injuries. Head injuries or ear injuries like a ruptured eardrum can cause hearing loss. Number 5 is airwax and blockage. Excessive airwax buildup or other foreign objects in the ear canal can physically block sound transmission, leading to conductive hearing loss. Ano nga ba yung ear canal? Ear canal, this tube channels sound waves towards the eardrum. It also secretes airwax, cerumen, and the eardrum is tympanic membrane. This thin membrane vibrates in response to sound waves. These vibrations are then transmitted to the middle ear. Airwax serves several important functions. Protection: it traps dust, dirt, and other foreign particles, preventing them from reaching the eardrum. And the number 6 is infections. Viral or bacterial infections, especially those affecting the middle ear, can cause hearing loss. Dito sa aging, sinasabi dito na nakakaapekto ang ating pagtanda sa ating pandinig dahil sa tayo nga ay tumatanda. Example na lang sa mga matatanda na minsan hindi na naririnig kahit na malakas na yung sinasabi sa kanila. Nagkakaroon sila ng dito sa aging, nagkakaroon sila ng problema sa pandinig dahil sa kanilang pagtanda. Dito naman sa loud noise exposure, sinasabi dito na kapag masyadong malakas yung sounds na naririnig is parang naapektuhan ang ating eardrums para magkakos ng damage. Sa genetic factors naman is dito natin nakukuha yung genes ng ating mga magulang or mga ninuno na may kapansanan sa pandinig. And sa trauma and injuries naman, sinasabi dito is kapag ikaw ay nagka-injury sa ulo or sa ear, is maapektuhan dito yung pandinig mo. Dito naman sa airwax and blockages, dito sinasabi excessive airwax build-up or other foreign objective that ear canal can physically block sound transmission. Kapag daw puno na ng dumi ang ating tenga, is magkakos ito ng hair losses dahil nga sa hindi natin ito nalilinisan. Dito naman sa infections, dito yung magkakaroon tayo ng sugat or na-infect o
kaya naman yung pagkakaroon ng tinatawag na yung tubig-tubig sa tenga na mabaho. Ganun. Nagkukos din ito ng hearing loss. Characteristics. Learners with hearing impairment often exhibit traits that relate to their ability to access auditory information. These characteristics may include: first, delayed language and speech development due to limited exposure to spoken language. So, sinasabi dito na dahil kulang sila sa exposure sa spoken language, pwedeng mabagal ang development ng kanilang pagsasalita at pag-intindi ng wika. Second is challenges in following verbal instruction or participating in discussion without support. Nahihirapan silang sundan ang mga utos na binibigkas lang, lalo na kung walang support tulad ng visual aids or interpreters. And the third is dependent on visual cues such as lip reading, sign language, or written instruction. Madalas silang magbasa ng lip gumagamit ng sign language o umaasa sa nakasulat na instruction para maintindihan ang lesson. Possible difficulties with social interaction due to communication barriers. So, dahil dito, pwedeng mahirapan sila sa pakikisalamuha o social interaction, lalo na kung ang kausap ay hindi marunong mag-sign language o hindi aware sa condition nila. May appear inattentive or unresponsive if they are not aware someone is speaking to them. Pero hindi ibig sabihin na deadma sila. Baka hindi lang nila narinig na kinakausap na sila. So, for example, ang isang learner na may hearing impairment ay pwedeng umasa sa facial expression at gesture habang nasa klase. Kailangan din nila ng visual aids para mas maintindihan ang instruction ng teacher. Diagnosis. Learners with hearing impairment are typically diagnosed through a series of medical and educational assessment, including first is newborn hearing screening or audiometric test administered by audiologists. So, karaniwan itong ginagawa sa mga bata para malaman agad kung may problema sa pandinig. Ang audiologist ang nagkakandak ng test. So, second is otoacoustic emission and auditory brainstem response. Ito ay mga special na test para sukatin kung paano gumagana ang kanilang hearing system. Third is speech and language evaluation. Tinitignan dito kung paano naapektuhan ng hearing loss ang kakayahan nilang magsalita at makipag-communicate. Educational assessment. Ginagamit ito para malaman kung naapektuhan ng hearing impairment ang kanilang pagkatuto sa school. So, sa pamamagitan ng mga yan, natutukoy ng professional kung anong klaseng hearing loss meron ang learner at kung gaano ito kalala. Dahil dito, mas madaling makagawa ng tamang intervention o suporta para sa kanila. So, here is the support and strategies. First one, teaching method, which is the sign language instruction. Teaching sign languages to the peoples na mayroong hearing loss or hearing impairment can help them for building a communication with others. Second, using a visual aids for them to easily understand the lessons, for example, using a diagrams, images, and more para matulungan silang maintindihan yung mga lessons. Next is the classroom accommodation, providing a preferential seating malapit sa teacher or tutors and using an FM system for them to understand the lesson easily. And lastly, the specialized support, which is the sign language interpreters. Providing a sign language interpreter is a big help for the peoples or children that have a hearing loss kasi mas mapapadali sa kanilang intindihin lahat at pwede silang matulungan ng mga sign language interpreter na i-express kung ano yung gusto or kailangan nila. Next one is the assistive technology training. Learning the proper use or purpose of the assistive technologies by training not only the patients, kundi pati na rin yung parents or guardian nila. Pwede silang matuto for being an independent, and for the parents naman,
It can help them to understand and support their child easily. So, dito naman tayo sa mga common na assistive devices and interventions na pwedeng gawin para sa mga learners with hearing impairment. So, una na dyan is yung hearing aids. Ito yung kinakabit sa tenga para makarinig yung estudyante or yung kahit na sino man para marinig nila yung sinasabi ng iba, lalong-lalo na ng teachers nila. Hindi ko lang sure kung ilang years yung itatagal ng hearing aids. So, ayun yung pinakaunang solusyon para makarinig ulit yung mga estudyante or kahit na sino man. Pangalawa na dyan is yung sign language and interpreters. So, ito naman yung paggamit ng hand gestures para maiparating natin kung ano yung gusto nating sabihin sa iba. Ito yung tinuro ni Ma'am Rose sa atin na mga simple sign language kagaya ng good morning, good afternoon, good evening, I'm hungry, ganon. So, number 3 naman is subtitles. Ito naman yung paggamit ng text or paglalagay ng mga subtitles sa video or kahit na anumang ipapanood sa mga estudyanteng may hearing impairment. So, ito yung mga salita or text na nakalagay sa screen or kahit na saan pa man. So, ayan. Number 4 naman is yung visual aids and written instructions. Ito naman yung paggamit ng mga charts, ng mga pictures, and yung mga written notes and instructions. So, ito yung way para mas maintindihan ng mga learners, yung teachers, yung tinuturo niya, yung mga instructions, yung lessons, ganon. So, yung paggamit ng mga visual aids na charts or yung mga sinusulat sa board, ganon. Para mas maintindihan nila. Kasi nga, mababasa na nila yun. Hindi na nila gagamitin yung tenga nila. So, ayan. The last one is speech and language therapy wherein dito napapasok yung mga professional na ophthalmologist. Ganon. Dito yung mga professional na magso-support or makakatulong para mas ma-improve yung speech and language skills ng mga bata. So, ayun. So, to summarize our lesson for today, hearing impairment is yung pagkawala ng pandinig or yung nahihirapang makarinig yung isang estudyante na nagkukos para hindi niya maintindihan yung lesson or kahit na anong sinasabi. So, pwedeng mag-cause or pwedeng pagmulan ng hearing impairment yung aging, yung injuries, infections, yung pagkabarado sa tenga, etc. And pwede din namang magawan ng paraan para mas maka-cope up yung mga estudyante na may hearing impairment in a way na gamitan natin sila ng mga supporting strategies and common interventions just like sign language, hearing aids, yung creative visual charts or visual aids, yung subtitles, yung sign language again, tapos iba pang way para maiparating natin yung gusto nating sabihin sa mga learners with disability, learners with hearing impairment. So, yun po.